Okay mga kapatid, nandito na naman po tayo sa isang reaction video. May panonoorin na naman po tayo galing sa ating Pinas News Insider. Update lang tayo kung anong balita patungkol dito sa sinasabi nilang buy scam, no? Buy scam, Korte kumilos na. Ayan po, ito po ang title galing sa ating Pinas News Insider. Nasa description yan. Heto, good news, Korte Suprema gumalaw na kung ungab, FPRRD, BP Sara, lahat na taranta, nagturuan na sila. Yan. Ano kayang pinagtuturoan nila mga kapatid, ano? Okay. Sige, reaction na tayo. Wala na mo ng intro-intro. Nag-reformat kasi ako ng PC. Buisit na hacker yan eh. Alright, simulan na po natin ito mga kapatid. Ang balita ngayon, viral at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balita. Sa sariling opinyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos umano ang kanyang binitawang pahayag kaugnay sa kontrobersyal na Senate Bill 1979. Ito ang paglilinaw ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Sinabi ni Bersamin na ang pahayag ng Pangulo tungkol sa pagtutol nito sa pagtuturo ng masturbation ay personal niyang opinyon bilang isang magulang. At ipinaliwanag din ni Bersamin na karaniwan ang nagiging broad ng salita o malawak ang saklaw. Kaya naman kahit itinatanggi yung Tiberos na walang kinalaman sa pagtuturo ng masturbation, ang kanyang orihinal na panukala, posibleng ganito ang connotation ng Uy, sensitive yan kapag ituturo natin sa mga bata yan. Kasi yung mga bata nag-e-explore yan. Curious pa sila. Kahit sabi mong 18, 19, 20 years old, curious pa rin yung mga yan. Nag-e-explore yung mga yan, kaya wag nyong ituturo hanggat maaari. Sabagay, 18 pataas, medyo-medyo, pero yung mga mas bata pa, hanggat maaari wag nyong ituro, mga kapatid. Nako, delikado to kung iba yung panukala na yan. Ang daming pwedeng unahin. Pero sige, okay lang yan, no? Basa at ganun din ang mismong Pangulo na nakabasa nito. Nagbigay din ng personal na opinyon si Bersamin tungkol naman sa naturang panukala. At bilang head of the family, tutol siya sa Senate Bill 1979. Pero nilinaw niya na hindi ito nangangahulugan ng paghusga sa naturang panukalang batas. Mariin namang pinasinungalingan ng Malacanang ang aligasyon na hinaharang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, hindi maaaring diktahan ng ehekutibo ang co-equal branch of government. Nilinaw ni Bersamin na ang naunang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tungkol sa impeachment ay opinyon lamang nito. Natanong kasi anya ang Pangulo kung paborito sa impeachment na hindi niya maaaring direktang sagutin dahil ang impeachment process ay prerogative yan ng Kongreso. Ayon pa sa Executive Secretary, maaaring ang naiisip ni Pangulong Marcos ay makakaabala lamang ito sa pag-usad pero hindi niya naman ito sinasabi sa Kamara. Sabi pa ng Executive Secretary, pero parang ganun na rin yun kasi ayaw mo eh. Ano yun, parang magpi-play in safe siya ngayon. Hindi, parang ganito. Ayon sa pagkakaintindi ko. Ano ba to? Sinabi ng presidente yon sa hangin lang? Kasi nga opinion lang niya. Kahit sabihin pa nating sarili niyang opinion niyan, parang sinasabi niya na rin kasing ayaw niyang ma-impeach si BP Sara dahil hindi naman kailangan, no? kung magdedesisyon ang mga mambabatas na ituloy ang proseso ng impeachment, walang paraan para harangin ito. Sa kabilang dako naman, tahasang inakusahan ng walang paraan para harangin ito. Wala daw paraan para harangin. Ganon, ibig sabihin walang magagawa ang ating presidente pagdating sa ganyan? Kabayan Black si Pangulong Marcos na siya umano ang dahilan kaya naantala ang proseso ng 3 inihaing impeachment complaints laban kay Vice President Sara. Nagpasaring din si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na posibleng may ika-4 pa raw na impeachment complaint na ihain yan sa Kamara bago muling mag-break ang Kongreso. Samantala, malaya naman ang sinuma. Grabe naman, Hanggang 6, hanggang 10 siguro yan, no? Talagang hanggat hindi na tutuluyang ipa-impeach si BP Sara, gagawa sila ng paraan para mapa-impeach. Sige, tuloy tayo. Kabilang na si Congressman Isidro Ungab na hamunin ang legalidad ng 2025 national budget dyan sa Korte Suprema. Ito ang binigyang diin ni Executive Secretary Lucas Bersamin sa gitna na rin ng kinikwestyong blankong bahagi ng bicameral report ng 2025 national budget.
At nga kay Executive Secretary Bersamin, hindi naman mapipigilan ng Palasyo Malacanang ang individual na gustong questionin o kaya hamunin ang legalidad ng pambansang pondo. Gayunman, binigyang diin ang kalihim na kung talagang nagkaroon ng pagkukulang o pagkakamali sa nilalaman ng budget ang Kongreso at hindi sila sa ekutibo ang siyang mananagot. Lalo't by cameral report na bersyon ang nakita umano na kini-question at may kaugnay dun sa sinasabing blankong pahina. Kumpiyansa naman si Bersamin na walang magiging epekto sa General Appropriations Act o hindi ang pagpapahinto ng Korte Suprema sa implementasyon ng budget. Lalo't kailangan magpatuloy pa rin ng takbo ng gobyerno at mga government offices. Ito ay kahit pa manghingi ng temporary restraining order ang maghahain ng anumang petisyon. Mga boss, alam nyo ba? Alam nyo ba na Boss Dada, nagtuturoan ng mga walang hiya? Ganyan kagaling si PRD. Ganyan nagtuturoan na sila kung sinong dapat chichihin. Sino kaya kagaling ang mga Duterte at ang mga Duterte supporters. Siyempre, sa tulong ng mga magagaling na mga vloggers, Of course. ng mga DDS, sa tulong ng mga magagaling na mga legitimate na mga political analyst na mga DDS, nabisto itong mga sindikato OMG. ay bistong-bisto huling-huli. Oo, sa kitang-kita sa sikat ng araw. So, ang yabang-yabang ni Bersamin. Nuk-nuk ka ng yabang si Bersamin. Kung makapagsalita tungkol kay Duterte, akala mo mas matalino siya kay Duterte. O ngayon, nakita nyo. O di ba, nung nasukol sila, Bersamin, epal ka. Hindi ka naman kasali sa usapan, sabat ka ng sabat. O, ito ang sinasabi ng itanga. Hindi kami mananagot dyan. Hindi kami mananagot dyan. Hala. O bakit biglang may mga pananagutan na kagad na pag sinabi mong hindi kayo mananagot, ibig sabihin alam nyo na may dapat panagutan. So galing na rin mismo sa kanila na hindi dapat kami managot dyan. Kaya niya sinabi yan dahil dapat ba talagang merong mananagot? Base lang ho sa opinion natin yan, mga kapatid. Kasi parang umiiwas po ay hindi ako yan wala akong kinalaman dyan, di ba? Parang ganun parang ganun ang sinasabi dyan Pag sinabi mo na hindi kami ang may kasalanan dyan, dapat ang ibig sabihin yan, meron kasalanan. So ibig sabihin, kayo mismo, inaamin ninyo na may masaklap na nangyari, may magic na nangyari dito sa budget natin sa Pilipinas. Ayun. Galing mismo sa bibig ng epal na balalay ni Bongbong. Na si Bongbong siguro baka kalahati na lang ng utak yung gumagana. Kaya kailangan niya ng utak nito ni Bersamin para mag-explain para sa kanya kasi isa ring mayabang din. He knows he's a president. He knows that I cannot sign a document. So talagang nagtuturoan na sila kung sino talaga yung dapat chichihin, Sabi nung iba doon daw sa sa Kongreso, di ba? That is blank. Gumaganon-ganon pa yung ulul. BBM, isa ka rin. Kung sana ikaw, nanood ka sa mga pinagsasasabi ni Duterte, may natututunan ka man lang sana. Hindi yung para kang putang na pinaglika sa ulap. Di ba sinabi niya, he's a liar. Di ba? Naalala niyo nito lang, sabi niya, he's a liar. Pero may isang version yun noon Di ba? He's a professional liar. Lagi kang lumulutang-lutang. So ito ang sinasabi ni Bersamin. Mula doon sa fake news si Duterte. Fake news si Duterte. Tapos? O ngayon, eto na. Aba, hindi kami mananagot dyan. Oy! Okay, himayin natin konti lang, Konti. Sabi niya ng ganon, fake news yan, fake news yan. Tapos ngayon, parang nagiging totoo na o nararamdaman nila na napapansin na ngayon ng mga Duterte at mga sumusuporta sa Duterte at ng taong bayan na rin. Kasi hindi sila magsasalita ng hindi kami ang mananagot dyan. Ibig sabihin may dapat managot. Kasi dapat ang sagot niya, wala namang kaming pananagutan or walang dapat managot. Pwedeng ganun kasi wala namang may kasalanan, ibig sabihin legal. Pero ang sabi niya ng ganito, Kapitulo 1.3.4 ng January 24, 2025, hindi kami ang mananagot dyan, Bersamin says on supposed blank item in 2025. So parang inamin na rin nila, base lang ho sa ating opinion at pagkakaunawa,
na meron talagang blankong papel. Oh. Ano yun? Di ba? O, tuloy tayo. So, ibig sabihin, meron dapat managot. Kung may dapat managot, Bersamin, Sino? abay, dapat pinasisimulan nyo na yung investigasyon. Kung Tuturuan ikaw din sa tingin mo mali yung nangyari sa bicameral committee, aba sir, dapat po kayo mismo ang nag-iimbestiga. Bakit? Ginawa kayong tanga. Ginawa kang tanga. Si Bongbong ginawan tanga ng pinsan niya. OMG. O ngayon, kung hindi nyo sisimulan ang panawagan para ayusin ito at imbestigahan na to, putang ina, para magkakasama kayo sigurado. Pagka hindi nyo pinigilan ito, hindi nyo pinaimbestigahan ito, ibig sabihin, magkakasama kayo na... paano si Madam Amy nagsalita na rin? Blanco-blanco papel. Diba? May blanco-blanco papel din siya, si Madam Amy. Sunod ho natin na content yan, ha? Mga kapatid, pag nakaabot kayo hanggang dito, palike naman po ng ating video para po ikalat ho natin ito. Mag-subscribe na rin kayo, no? Para yung sa notification bell, para updated po kayo sa mga ginagawa nating mga panunood. Makiusosyo, ano ba tawag doon? O sige, play na natin. Nagkamal ng limpak-limpak at bilyon-bilyon. Agoy! Ang bilis ng karma, no? Bersamin, napakabilis ng karma. Parang nung isang araw lang, ang yabang-yabang yung dalawa. Ngayon, putang ina, umiiwas na kayo. At sino pa mga bossing ang umiiwas? Sino pa ang umiiwas bukod dito kay Bersamin at kay Bongbong na naguhugas kamay na? Sino? Na wala daw silang kinalaman, pumirma lang sila. Bersamin, sabi mo inaral ni Bongbong. Oo nga kasi may mga binito rin si ating president, 'di ba? May mga binito siya, yung mga maliliit lang. Ibig sabihin, inuusisi niya. Anong nangyari? Bakit may 'di ba? Wala na, hindi na sa panahon pa lang ngayon, hindi ka na pwedeng mangurakot dahil pag nangungurakot ka, hindi ko sinasabi dito hindi ko sinasabi na patungkol dito, pangkalahatan po ang tinutukoy ko. Sa panahon ngayon, hindi ka na pwedeng makakurakot dahil pag ginawa mo, mapapansin at mapapansin ka. Ganyan na po katatalino ang mga nanunood at mga naghahayag po ng balita. Minsan hindi na sila naniniwala sa mga bias media. Nanunood na sila sa mga vlog kasi parang, ito pala ang totoong nangyari, di ba? Minsan yung mga nagbablog, yung pa sinasabihan na fake news, ano? May mga fake news talaga, pero po mga kapatid, sa amin dito, no, pinagtatanggol lang po namin ang aming Pangulong Duterte kasi po ang Duterte, wala namang ginawang masama para sa bayan natin, gusto niyang mapabuti. Bakit? Sabi nila, mamatay daan si Duterte. Sabi nga din niya, handa akong mapunta doon sa Impierneski para lang mapabuti ang aking bayan. Di ba? Ganun ka sacrifice pero maiintindihan ng Panginoon yan sa tingin ko. Sabi mo matindi, pinag-aralan ng mahusay. Kasama pa kayo sa picture, pati si Ralph Recto, puta vape lang pala ng vape dyan sa Malacanang. Sabi niyo yan Sabi niyo, pinag-aralan ng maigi. Talagang nagsunog ng kilay si Presidente. Tiningnan niya at nakita niya itong 26 million, kailangan alisin to sa ganito, ganyan, pinirmahan, ginawa ng batas. Pagkatapos gawing batas, ano nangyari? Mga mali-mali, ang daming mga sekretary nagsalita, mali yung budget namin, mali budget namin. Ay, ganun ba? Sige, balik natin sa dati. Hala! Paano pa kaya nila na ipagtatanggol tong ganito? Mali-mali. Alam niyo mga kapatid, nanonood naman din ako sa kabila. Nagtitimbang din ako ng mga pangyayari. Pero kahit pilitin ko pa ang sarili ko na maintindihan ng ginagawa ng mga taga-kabila, ayaw pumasok. Kasi nga, ayaw ko nang magtiwala. Parang ganun. Kasi pakiramdam ko niloloko na tayo. Diba? Tuloy natin Putang ina tamad Inusisi, tapos yung blanco. Sobrang tamad nyo kasi. Kaya ganyan, mga visit kayo. So eto, sino pa yung mga nagtuturuan Sabi ni Bersamin, wala kaming kasalanan dyan. Pero nung una, tapang-tapang, wala kaming pinirma na ganyan. Pero ngayon, nung nakikita nila nagiging ng traction, puta lahat pinag-uusapan. Nagkaroon na ng circus dyan sa Quadcom, nagkaroon na ng mga kung ano-ano mga hearing na naman sa Kongreso, pero hindi pinansin ng tao, di na pinanood
Lahat ng focus ng tao nandito ngayon eh. Pati mainstream media actually. Matagal nang tikom ang mainstream media pero ngayon binabalita na nila eh. Pati mga pati yung mga walang interest, nagkakaroon na ng interest. Paano blanco? Blanco talaga. So eto ngayon mga bossing, hinahanap na ng taong bayan etong mga kawatan. Yung mga humawak ng budget na yan, nung nag-usap-usap tungkol dyan sa budget na yan. Sino-sino? Bicameral Committee, yan. Si Grace po, si Chis Escudero. Alam nyo si Grace po, dati kapag hindi tatakbo ang Duterte, gusto ko si Grace po eh. Kasi akala ko okay nun eh. Tapos ngayon pumipirma-pirma din pala, no? Ay, Diyos ko. Zaldico, at saka eto si at saka etong si Tambaloslos. Nakita niyo si Tambaloslos nag-speech? Ang yabang yan. Napakayabang yan ni Tambaloslos pag nag-speech yan kahit binabasa lang. Balu-baloktot pa yung Tagalog niyan. Parang hindi siya marunong mag-Tagalog. Ewan ko lang Pero ngayon wala, hindi mo matagpuan, hindi mo makita. Pati media tinataguan na. Eto na ngayon mga bossing ang Di ba may babae din na ini-interview kaso nagmamadali siya? Sino nga ba yun? Pa-comment na lang po mga kapatid. Salamat sa magko-comment. Nakakatawa. Ayan na, pinaka nakakatawa. Hinahanap ngayon yung pumalit kay Zaldi Kupal. Ito na nga yung sinasabi kong babae Na ito si Kimbo Rat. Ito si Kimbo, nakamukha ni Inday Garutay. Na naka-artista ban pero hindi naman mukhang artista. Okay. Ay, grabe. Antindi yan. Parang artista, no? Bumabado sila. Kasi ultimong mga makabayan black congressman, umamin na sila na may nakita sila. OMG, mga kapatid. Senator Bato de la Rosa, sila Amy Marcos, nagsiaminan na. Oy, eto mga kapatid, naririnig na natin na may mga ganyang pirmahan. Yung mga taga-kabila, hindi po tayo magkakaaway dahil magkakaiba tayo ng paniniwala. Tumingin lang kayo kung anong totoo. Kapag ka nakikita nyo ng may mali, lipat na kayo rito, tanggap namin kayo. Tanggapin nyo. Ay, mali pala itong ipinagtatanggol ko. Kasi noon nakakapit din kami. Unity team eh. Pero may nakikita kasi kaming mali. Diba? Alright mga kapatid, siguro hanggang dito na lamang po tayo. Maraming salamat sa panonood at syempre huwag niyo pong kakalimutan mag-like sa ating video. Kahit like lang, masaya na tayo dyan. Maraming salamat po sa magsusubscribe pa. Break it out. Yeah. Thank you.